New month, new theme. Ang atong theme ining nga month is encouragement for the journey of faith. Kinahanglan kitag encouragement as we move forward sa plano sa Ginoo. Labi na karong mga panahon na nga puno ta sa mga kabalaka, kahadlok, problema. We live in a day nga dili na gyud klaro, uncertain. Wa kita kahibalo unsay dangatan sunod nga mga adlaw, sunod nga mga tuig. Karon makita na nimo ang kahadlokan nato nga kalit lang gyud ang panahon. Wa ta kahibalo nga mawad-an kaniini, sunog atong naglinog wala po'y nakahibalo nga ang ato ang sitwasyon. Kalit lang gyud nagsunod-sunod ang mga trahedya o mga panghitabo nga diin makahatag kanatog karatol makuyawan gyud ta. Mo nang this is an encouragement for us nga we face stages of life, season of life nga dili gyud magkapareha. Na ay season of hardship and suffering, na ay season of joy and happiness. Kini nga mensahe karon is nag-focus gyud sa faithfulness sa Ginoo. As encouragement sa atong paglakaw diya sa atong pagkinabuhi sa Ginoo, sa atong pagtuo kaniya dili gyud matarog taliwala sa mga kalisod dining panahon. We need this nga mag-remind kanato sa greatness sa faithfulness sa Ginoo. Mora gid na ang atong saligan niining mga panahona nga God is faithful. Ug ang atong text na makita sa Lamentations 3:22 to 23 og kini ang pagkinabuhi sa mga Israelitas nga mao'y ato gyung salamin, modelo nga as they move to the promise of God ngadto sa promised land, daghan gyud sila mga sugaton nga mga kalaban. They will face mga stages of enemies nga naagyud ang kahadlok ug kabalaka. They will face seasons of life. Mao pud na sa atong kinabuhi nga naagyud tay mga season, na ay joyful season, na ay painful season. Mag-usap-usap gyud ang dagan sa atong kinabuhi. Lain-lain gyud ang season. Na ay season of waiting, na ay season of pruning, na ay season of fear and doubt. Munang today kini makahatag kanat kadasig nga mensahe. Lamentation is a book written by Jeremiah, and Jeremiah is known as the weeping prophet. Nagahilak mo nang gitawag ni nga book nga Lamentation kay naglament, nagmourn, nagluksa si Jeremiah sa iyahang nakita sa kasakit nga natagamtaman sa mga Israelites as Babylon conquered Jerusalem. Grabe ang ruins, grabe kaguba ang Jerusalem. Daghan gyoy mga damages nga nahitabo nga murag tan-aw sa mga katawhan, mga Israelites, hopeless situation. Grabe nga suffering. Munang grabing pagguul gyud ni Jeremiah. Muning Jeremiah is a collection of Jeremiah's grief over the fall of the city. Kay guba magyud ang city, the suffering of the people. Tanaw nato nga taliwala sa mga hopeless situation sa Jerusalem, God is still faithful. Munang si Jeremiah dinhi naghatag og pulong nga taliwala gyud sa mga kasakit. He declare nga God is faithful. Munang atong tanawon karon. Una, atong tan-awon ang unsa gyud ang faithfulness sa Ginoo, the reliability of God's faithfulness. Unsa ang kalidad sa iyahang pagka-faithful, pagkamatinud-anon sa atong kinabuhi. Sa atong text nga gibasa, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kanang pulong diha nga not consumed. Giingnan gyud ni Jeremiah ang mga tao nga sa kagrabe sa nahitabo, wala man mo na destroy forever. Naapamanggihapon ang mga Israelites. Naagyapon sila padayon sa plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Mao nang wala na consume, no? Wala gid sila na destroy forever. Kay ngano tungod na sa faithfulness sa Ginoo. Unsa di ang kalidad sa faithfulness sa Ginoo? Remember nga God is immutable. But pasabot nga God never changes. Dili gyud mausab ang Ginoo. Dili na siya mausab, bisag mausab ang mga seasons sa atong mga kinabuhi. Lain-lain gyud og kahimtang ang atong kinabuhi. Dili siya matandog ingon diha, I the Lord do not change, so you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Wa gani mo ma-destroy. Dili malimit ang faithfulness sa Ginoo diha sa time and circumstances. Sa mga season of life o mga hardship of life, in times of joy, sorrow, loss, light and darkness, He is still trustworthy.
dependable, masaligan gyud ang Ginoo, reliable gyud ang iyang faithfulness. In times of joyful season, ang Ginoo matinud-anon. Mao man na gyud ang kasagaran nato, pag joyful season lipay gyud ta kay matinud-anon ang Ginoo. Pero sa mga painful season, di kayo ta moingon nga faithful ang Ginoo. In joyful season, patinud-anon din ang Ginoo. In our achievements sa trabaho, sa school, moments of laughter, love with our family, we rejoice and we declare God is faithful. Pero in painful season, lisod kayo. But diri nga season, mas makita gyud ang faithfulness sa Ginoo. He is faithful in painful times. People are struggling. Lain-lain gyud tag mga struggles. Mga Israelites, nag-struggle gid sila. Lain-lain tag story, different. Lain-lain tag mga kahimtang, na mawadag trabaho, na mga relasyon nga nangaguba, na ay nawadag membros pamilya, business na shutdown, daghan. Pero ang Ginoo still faithful nga nag-provide gid siya strength panahon kita weak, peace panahon kita naas kagubot, and hope in times of hopelessness. Because dili siya mag-change, He is a God for all seasons. Bisag unsay season sa atong kinabuhi, God is faithful because His faithfulness has no end. Walay pagkahuman ng iyang pagkamatinud-anon. Mo nang ingon diha sa Psalm 36:5, His faithfulness reaches to the heavens. To sa kitatasan gyud. Wa gyud pagkaundang. Mo nang ang faithfulness sa Ginoo kanunay gyud. Ingon diha sa Psalm 105, ginabasa ginato ni sa mga worship. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Ang iyang pagkapatinud-anon magpadayon gyud hang sa tanan nga generation. Di gyud na usab. Ngano? Because ang iyang faithfulness wala mag-agad sa mga circumstances sa kinabuhi. Wa mag-agad sa imong kahimtang, sa mga kalisod ug mga kalipay. Wala mag-agad ang pagkamatinud-anon sa Ginoo diha. Nag-aangad sa iyang kinaiya, His character. Tungod kay ang Ginoo ing-ana gyud na ang iyang attributes. Faithful. Karakter gina, di gina ma-deny sa imuha. Kay imo ginang karakter. Ang Ginoo, di niya ma-deny ang kaugaling. Kay faithful gina siya. Ngunang ang faithfulness sa Ginoo, nag-base gyud dili sa circumstances, kundi sa iyahang kinaiya. That is His nature. Pag nature, di gina mausab, ingana gina ang Ginoo. Then also, dili mausab by human action or weakness. Bisan pag sa atong mga inconsistencies, God still faithful. Ingon diha sa 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He will remain faithful, for He cannot disown Himself. Mao ni ang kahimtang sa mga Israelites. Nagsuffer sila pag-atake sa Babylon tungod man gyud sa gahi nila ulo. Gahi kay ulo ni mga Israelites, sige gihap simba og Dios. Dili gihapon sila mutuman sa pulong sa Ginoo bisag unsag sulti sa mga propeta. Gahi gyud. Mao nang nahiagom sila. Way nga chastisement sa Ginoo sa ilaha, kanang discipline sa Ginoo sa ilaha. Pero undang ang faithfulness sa Ginoo. Padayon ang iyang plano kanila. His promise padayon diha kanila. Mo nang ang iyang faithfulness dili matandog sa atong mga human actions and weakness. Unwavering commitment sa Ginoo nganhi kanato dili gyud na mausab bisan pag inconsistent kita. Ingon diha sa Numbers 23:19, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ang Ginoo, despite sa atong mga inconsistencies, siya matinud-anon. Tungod kay ang iyang pagkamatinud-anon, wala nag-agad sa atong mga actions, kundili sa iyahang promises. Wala nag-agad sa atong mga performance ang iyang faithfulness. Nag-agad sa iyang promise. Kay nag-promise siya, faithful siya nga mutuman niya na. Kay nag-promise siya sa mga Israelites ngayang dalon ngadto sa promised land, dili siya mobiya ana katong mga gahig-ulo nga matay sa wilderness. Pero ang tibuok gyud Israelites, the nation Israel, nakaadto gyud promised land mo nang He is faithful bisa kita faithless. Despite sa repeated grumbling sa mga Israelites, idolatry, He remains faithful to His promise to bring them to promised land. Ug kana makita pud nato nga faithful lang Ginoo sa istorya sa Hosea. Look at Hosea. Gi-example gid si Hosea, bisag ang iyahang asawa si Gomer mangita gid gihapon og laing lalaki, pero iya gihapon gi-restore. Iya gihapon gi-asawa si Gomer. Si Abraham, look at Abraham. Si Abraham ang gid ang gitagaan sa promise nga siya ang makaanak nga sama sa balas
nga mga katawhan sa Ginoo, the Israelites. Siya man ang sinugdanan gyud si Abraham, the father of the nation. Look at Abraham. Kaduha siya nahimong unfaithful sa iyang asawa. First, kadtong pag-adto nila sa Egypt, wa gid siya mananghid sa Ginoo kay naghulaw sa Egypt, wala siya musalig, naghulat sa pulong sa Ginoo. Ni dito siya kadto, sa giadto na dito, naghulaw man sa ilang lugar. So dito siya moadto sa Egypt kay buhong kayo sa mga pagkaon. Pero unsa gibuhat niya dito? Panghimakak niya iyang asawa nga si Sarah, dili iyang asawa. Mao nang isang unfaithful si Abraham sa promise sa Ginoo. Wa gid siya magsalig sa promise sa Ginoo nga God will supply. Ikaduha nga unfaithfulness ni Abraham, si Sarah mangyud ang manganak sa promise sa Ginoo nga si Isaac. Pero nangita sila laing pamaagi, niuyon siya sa suggestion siyang asawa nga si Hagar katong ilang tabang ang pabuntisan kay wa mo gid sila anak. So not waiting for the promise of God, nag-una-una sila. Mao nang unfaithful si Abraham. Pero God is still faithful. Padayon gihapon, nakaanak tuod sila ni Ismael, pero faithful gihapon, gi-bless gihapon sa Ginoo si Ismael. Pero naagi mga consequences, naagi mga dili maayo nga resulta. Mao nang bisag sa mga unfaithfulness sa katawhan sa Ginoo, pero still siya faithful tungod kay wala nag-agad gyud sa atong performance, nag-agad gyud sa iyahang promesa kay dili gyud siya mamakat. Mao nang faithfulness. And ikaduha, adto ta sa the reason. Ang rason nganong ingana, the reason of God's faithfulness. Ingon diha, because of the Lord's great love, we are not consumed. Sa atong text, kana ingon diha, tungod magid na sa gugma sa Ginoo. Nganong great ang iyang faithfulness? Ang una diha, because of His great love. Grabe ang gugma sa Ginoo. Ang Jerusalem is written taliwala sa ruin, pero si Jeremiah nagproclaim nga ang love sa Ginoo is steadfast love. Grabe ang gugma sa Ginoo. Diyan nato makita nga ang gugma sa Ginoo dili na mausab. We are in the culture nga performance based. Jobs, relationship, social media likes. Pero ang gugma sa Ginoo nag-base diha gyud sa iyahang character. Mo nang unsay pinakadako nga display sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang gospel. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Mo nang kung tanaw na to ang gugma sa Ginoo, look at the cross. Look at the cross, His suffering. Makita diha, tangible kayo, klaro kayo ang iyahang love. Costly way possible. Ngayang gihatag yun ang iyahang bugtong anak to die in our place. Di ginato na madudahan ang gugma sa Ginoo. Great is His love nga sa panahon na kita rebellious, while we were still sinners, we had nothing to offer to God but brokenness in His heart and sin, but God proved nga He is faithful. Pinagi kang Jesus Christ. O nang when speaking about God's love, remember sin. Remember Jesus diha sa cross. Muna nindot kayo ang awit na to nga nahisibo pod, no? Wa man mo tami magsabot ni Brad Nunoy nga maunay kantahon, pero nahisibo, think about His love. Think about His love diha kanat. Mao na ang gipadayag yun kang Jeremiah. Og boy, gisulti ni Jeremiah sa mga Israelites na, look at your deliverance, your salvation from the bondage of Egypt. Balik mo tanaw sa una, unsa mo sa Egypt, unsa mo kaniadto, rebellious mo, nagkinabuhi mo nga dili maayo didto sa Egypt, pero gisave mo sa Ginoo, pinaagi kang Moses. Si Moses mo'y nagpicture kang Jesus Christ as salvation sa mga Israelites. Remember, look back. No, mapuna kita sa mga kalisod karon sa kinabuhi. Think about His love. Look back ngadto sa gibuhat niya sa cross ngani kanat. Aron makhatag kanat kadasig nga God is faithful all the time. Then not only ang reason is love, but also ingon diha, for His compassion never fail. Ang compassion og mercy maura sa ASB ang gigamit mercy og sa King James. Ang iyahang kaluoy, ang iyahang compassion. Grabe ka compassionate ang Ginoo. Mo na ingon diha nga His mercy, they are new every morning. Ang kaluoy sa Ginoo bag-o kanunay, new every morning. Mo nang matag adlaw ma-refresh ta sa mercy sa Ginoo. Nga wala ta nag-rely sa gahapon nga kaluoy sa Ginoo, kay matag adlaw bag-o kanunay ang kaluoy sa Ginoo. Mo nang nindot kay pamalandungon sa atong kinabuhi nga ang atong strength mag-renew kanunay tungod kay fresh kanunay ang mercy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang He is slow to anger, taas kayo ang ihang pasensya. Mo na ingon diha sa 2 Peter 3:9 nga God is patient, not wanting anyone perish. Dili gyud niya gusto mawala ang tanan. Mo nang iya gyud gi-preserve ang mga Israelite
tungod sa iyang mercy na kaluoy kanila. Mo na kung sa atong kinabuhi wala pa ang mercy sa Ginoo, every day sa atong kinabuhi makasala ta hunahuna og sa atong mga buhat. Tanawa daw kung dili merciful lang Ginoo, bunalan ka kada adlaw, di ba sakit. Pero taas ngiyang patience sa atong kinabuhi. Nga mo nang mga Israelites dugay gid ni sila kaayo gitagaag tiyan sa Ginoo una ni abot ning Babylonian sa ilang kinabuhi. Taas kaayo mo nang His mercy new every morning. Gi-preserve niyang mga Israelites. And tanawa ang iyang mercy pinaagi sa pagdisiplina. This is to improve them. This is not to destroy them. Muna ang mercy sa Ginoo, dili na pag-consume sa ilaha by the woes or wickedness, pero pag-improve sa ilaha nga sila mahimong partakers diha sa mga benepisyo sa Ginoo. Tungod na sa iyang kaluoy. Remember, unsa man ang atong kahimtang karon, mga hadlok naman ta nining panahon na remember His mercy and love is new every morning. Encouragement. Dili mao sa Ginoo. That is new every morning. We have new strength every day. We have new encouragement every day. Nindot kayo ang pulong nga gigamit. Unang akong gitanaw ang ASB nga version. Kaya ingon diha, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Diri na gikuha ning atong kanta nga, the steadfast love of the Lord, di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Sa Lamentations 3:20. Mao na ang mercy sa Ginoo. And lastly, unsay atong respond sa faithfulness sa Ginoo? Unsay atong response sa iyang faithfulness? Karong mga panahon na, our response should be living by the faithfulness of God. Nga magkinabuhi kita sa faithfulness sa Ginoo, pinaagi sa pag-align nato diha sa iyang faithfulness. Align our life with His faithfulness. Unsa nga pamaagi? Una gyud is trust Him completely. Trust His faithfulness because we can trust Him in every season of life. Dili ta mabalaka unsa nang nasa unahan. Unsay mga giingon karon sa social media, unsay mga kahadlok nga atong pagkasagubangon in the later years or days. Because we can trust His faithfulness. We can trust Him in every season. In painful, in joyful season, we can trust His faithfulness. Dito mabalaka, unsa man pangitabo, unsa pang linog nga moabot sa atong kinabuhi, sunod or maigo ning mati, we will trust His faithfulness because faithful siya in every season. Tama, hadlok niya na. Trust God sa iyaha mga unconventional answers. Usahay ang answer sa Ginoo, dili mo align sa atong expectation, but we must trust His answer. Kung sa man nang iyang tubag, align kita sa iya. Remember, God is always true to His word. Kung sa iyang gipromise, iya ginang tumanon. Di gina siya mamakak. And remember, nga God moves in wonderful ways. Dili gyud susama sa atong understanding. Lahi gyud ang iyaha. He is faithful even when we don't see it. Bisag di nata makita. And also, He works everything for good. Mo nang can trust Him completely because He works everything for good. Unsa man ang mga rahidya mahitabo sa to, He works everything for good. Bisag unsay mga kalisod nga atong dangatan, bisag chastisement pa kani og discipline, it is working for our good and for our best. Because God sees the bigger picture. Siya kay balo mas unsa gyud kadako ang iyahang plano for our benefit. And God's timing is perfect. Mo nay atong saligan. Di kita mag-una-una. God's timing is perfect. Mo nang we can trust Him completely. Kay walay delay sa iya ha, we can trust Him completely tungod kay His timing is perfect. God never forsake us. Di kita niya biyaan. We must focus on His character. Lean on His promises. Salig lang yun sa iyahang mga promesa. Mo nang trusting completely. Ikaduha, live in gratitude to Him daily. Mo ginihagit ka nato as response sa faithfulness sa Ginoo. Magkinabuhi kita ng pasalamaton. Usahay sa atong pagkinabuhi ang pagpasalamat kita ang musikat. We are stealing. Kawat nato ang himaya nga unta angay na diya kaniya. So live a life nga humble in seasons of abundance. Kay usahay mo na ang ato kita ang musikat. Use your blessing to honor God. Kung sa may give-bless sa imuha, abundance, use it to honor. Na mo nang living in gratitude. And lastly, our response should be obey Him fully. Tuman gyud. Mao gina ang nindot nga response sa atong kinabuhi ni mga panahon. Trust Him fully. And we know, basta na lang kita siyang will mo nang yung nato discerning His will. Di kita mabalaka diha. Ang importante na ata siyang direction. Siya gyud ang bahala tanan. Kung gisugo man taniya, siya ay maghatag kanato. Siya ay mag-provide kanato. Siya ay mag-empower kanato sa gasa. Mao gina ang pamaagi sa Ginoo. Mo nang obey Him
fully. Go and live a life nga faithful nga na sa iyang gugma. Walk in daily renewed faithfulness. Walk boldly each day nga nagapadayag sa testimony nga God is faithful. Dili ta mahadlok na makompromise kita kay mahadlok ta maudag trabaho, hadlok ta maulawan, hadlok ta mamatay. Remember, our testimony every day is a living display of God's faithfulness. Mo nang obey Him fully. This is the faithfulness of God. Mo nang dinig, great is thy faithfulness. His mercy are new every morning. The same grace nga nasinati sa mga Israelite, the same grace nga atong masinati karon ining mga panahon na. The same love nga nagtudlo to love others, the same compassion nga atong masinati usab karon. Ang detalye lang lahi-lahi, pero God is the same today, yesterday, and forever. Let's stand and sing the song Steadfast Love God. Nindot kaini nga awit nga atong hinumdumon as we travel ini mga panahon, we are in uncertain times. This is encouragement for us. Kinabalik-balik na nga kanta, pero think about those lines, nindot kayo. Sige. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Magampo ta.